So ipapacheck ko na ngayon si Click dahil yung ilaw nga kasi niya ay nagbi-blink-blink. So ayan si Click na kulay pula. Dito kami ngayon sa motor trade dito sa may Marilao dahil ipapacheck ko na ngayon si Click dahil nga yung problema niya yung nagbi-blink yung kanyang park light, pati yung kanyang speedometer at saka yung kanyang tail light ay nagbi-blink-blink kapag nakabukas yung makina niya. So sabi ng mekaniko ay iti-trace daw. So iti-trace pa daw yung mga wiring dahil hindi basta-basta masasabi kung ano ang problema kapag ganun ang problema ng isang Honda Click. So yan ang adventure, nakasampa na si RedTube at i-inspection na siya. Sana naman this time malaman na kung ano problema niya, no? Kasi napakagastos na talaga ka-adventure eh. Paras. So, adventure, kumusta ang adventure niyo today? Today, mag-hunt tayo ng baterya para dito sa ating motor na si RedTube. Itong Click i125 na to. Will you please repeat it? Click 125i pala. Sorry. Nasanay kasi ako sa Mio. Hindi totoo yan. And so yun nga, nakita nyo naman sa video, dinala ko siya sa motor trade kahapon. Itinayo ng mekaniko doon na bumili ulit ako ng baterya. Kasi yung nabili nating baterya sa Motolite ay mababa. Yung kumbaga kulang yung voltahe niya. Dahil dapat pala dito ay nasa 5.3 something. Mga ganun yung baterya na dapat para dito sa Click na to. So kaya pala siya nagbi-blink ay dahil lang sa baterya talaga. So yung baterya yung pinalit natin sa Motolite ay yung ganung baterya na dapat mas mataas pa. Kasi yung baterya natin na nabili sa Motolite ay nasa 5 lang. So dapat pala dito ay 5.3. So pinakita sa akin ng mekaniko, binuksan niya kasi ito kahapon, binuksan niya doon sa ibaba, tinest niya yung mga wiring, gumamit siya ng aparato pang test. So wala naman daw problema sa mga wiring niya. Sinubukan niya yung baterya ng isang motor na nandun. So yung kumbaga pinaka last na niyang ginawa. So yung baterya na yun ay okay pa. Kaya nalaman namin na ang problema talaga niya ay baterya nga. Nakakapagsisi kasi sana pala ipina-check ko muna siya bago ako nagdesisyon na bumili ng baterya. At ngayon, naghahunt ako ng mga pwesto o mga kasa na merong ganung baterya. So maghahanap tayo ngayon at samahan niyo naman ako guys. So para naman enjoy. Okay? Tara na. 1 hour later. So yun, first break time ng mga tao doon kaya hindi tayo masikaso. Tayo sa iba. Yan, so yun ang adventure na hindi ko na naipakita sa inyo kung saan kami nakabili ng baterya kasi nalobat yung aking camera. At hindi ko siya na-video gamit ang cellphone kasi lobat na rin pala yung cellphone ko. So ayan, nakabili ako sa Yamaha Lulumboy itong baterya na to. Ito ay Yuasa yung tatak niya. Ang pagkakabili ko dito ay 1,850. So ito ay kagaya ng baterya na ipinakita sa akin ng mekaniko na pwede daw to sa Click. Originally ito ay baterya ng NMAX at Aerox, pero ito daw ay pwede sa Click dahil yung voltahe nito ay parehas na parehas ng sa Click 125i.
So buksan ko na siya. So ito, meron siyang manual. So ito ay original na parts ng Yamaha. At talagang ito yung mga nakalagay sa mga motor nila. Tapos ito yung pinaka baterya niya. Ayan. So yan yung pinaka baterya niya. So kahawig na kahawig siya ng baterya na ginamit ng mekaniko dun sa motor trade. At sinubukan dito sa motor na si Red Tube. So ayan, pareha siya. Yung model at yung pinaka-voltahe niya, ayan, 5.3. So ngayon, ikakabit na natin to dito kay Click. At ipapakita ko sa inyo kung paano magkabit ng baterya ng Click 125i. Okay, so ito guys, para sa mga hindi pa nakakaalam, ang baterya po ng Click 125i at Click 150 ay nakalagay sa may footboard nya, dito sa may gulay board na tinatawag. Nandyan yung compartment ng baterya. So, sa mga Click ganyan, so meron siyang tornilyo dito. Ayan, yung kanyang tornilyo, tabi muna natin dito, silatin nyo lang to. So makikita nyo meron pa siyang isang kaha. So tatanggalin nyo muna tong, yan, yung wire na dumidirekta sa ECU. Yan, para maiangat nyo to. Ayan, kabilaan lang, tsagain nyo lang. Ayan. Kailangan angatin nyo dito, angatin nyo dito. Ayan. Tapos yan, may expose na yung baterya nya. So yun nga pala, dagdag ko lang. Bali dito, nandito yung diagram kung para saan yung mga fuse. So yung relay nya, tapos may isa pang relay din yata to, tapos yung diagram ng mga fuse. Bali 5 fuse na 10 volts at isang fuse na 25 volts. So ito yan. Yan yung mga fuse nya. Ito yung relay. Tapos ito relay din yata to eh. Tapos yan, ito yung pinalit ko na Motolite na battery. So ngayon tatanggalin natin siya at papalitan na nung binili natin na baterya. So nakascrew lang naman yan. Madali lang tanggalin yan. Ayan. Basta meron lang kayong Phillips screw, madali nyo mapapalitan ng inyong baterya. Sabi ng mekaniko kasi, yung baterya ko, yung voltmeter reading ay masyadong malikot. So dapat naka-steady lang siya sa 14 something. Minsan nagiging 13, minsan nagiging 15, ganun. Kapag ka nakabukas yung makina. So dapat daw ang baterya ng Click ay naka-steady lang sa 14, 14.3, 14.4, mga ganun lang. Doon lang naglalaro. Ito kasing Click natin ay minsan nagiging 13, nagiging 15 kapag ka nakabukas. So meaning may problema talaga sa baterya. So yun, chinek naman niya yan, binuksan niya dito sa gilid, wala naman mga open wire. Talaga lang may problema yung baterya. So ito guys, madali lang tong hugutin. Angatin nyo lang yan. Ayan. So ito yung sinabi ng mekaniko. Ayan. Kasi sa baterya ng Motolite, hindi naka-indicate kung anong points yung 5 nya. Ayan, 5 lang kasi ito nakalagay dito. Dapat dyan daw nasa 5.3 at pataas pa, mga ganun. So palitan na natin siya. Kuhanin natin yung binili natin bagong baterya. So ayan, magkasing laki lang naman sila, diba? Magkasing laki lang sila. Yun nga lang, hindi kasi siya tugma para sa motor na Click. So ito, nakasealed pa dito yung mga tornilyo niya. So ibalik natin. Lagi natin tatandaan guys, positive at saka negative. Huwag niyong pagpapalitin yan. So kung ano yung positive, ito yung positive, ito yung negative. So huwag niyong pagpapalitin, okay? So bali ang warranty nitong baterya nito ay 3 days lang daw. So napakamahal ng baterya. Nangihinayang ako kasi bumili agad ako ng ito, Motolite. Sana pala ay pina-check ko muna. Ayun, kasalanan ko din yun. Excited eh. Sabi palitan ng baterya, di ba? Pinalitan ko. So ayan, lagyan natin yung kanyang magiging lock. So dito. Tapos ilapat na natin siya. So inintay ko talaga maggabi para masubukan yung ilaw kung magbi-blink pa, at para maipakita sa inyo kung may pagbabago ba. Kapag hindi ito gumana ay hindi ko na alam. So yan, kasi pero nakita ko naman kasi nang pinalitan niya ng baterya na ganito, nawala yung blink talaga, umayos. So sabi nga, kulang daw yung voltaheng nakukuha ng motor, yung naisusupply, kaya ganun. So parang nag-aagawan yung mga supply ng kuryente, nag-aagawan. Kasi nga
kulang yung nagiging supply. Dahil nga yung baterya natin ay hindi para doon o hindi siya standard. So ayan, siguraduhin nyo lang na mahigpit. Dapat hindi yan maluwag. Ayan. So testingin na natin. Hindi ko muna ibabalik, testingin ko muna. So ayan guys, start natin. Wait, hindi yan mag-i-start kapag nakababa yung side stand. So ayan, 11.6. So hindi na siya nag-blink. Patayin ko muna yung liwanag. Ayan guys, hindi na nagbi-blink. At saka yung volt reading niya steady na rin. Ayan o, yung volt reading niya steady, hindi siya taas baba, hindi siya napupunta sa 15. Yan, pupunta siya sa 13. Normal lang yan, pero yung pupunta siya sa 15 tapos tataas ng 14.9, 15, mga ganyan, hindi yan. Steady na siya. Tapos pakita ko sa inyo yung ilaw. So ayan, hindi na siya nagpi-flicker o hindi na siya nagkukurap-kurap. So ayan, wala nang flicker, wala nang kurap. Tingnan natin yung likod. So yung kanyang tail light steady na rin, hindi na rin kumukurap-kurap. So yun guys, na-resolve natin yung problema ni Click 125i. At dahil lang sa maling baterya, kaya nagkakaganon yung kanyang mga ilaw. So yan, may papayo ko sa inyo guys. Magtatanong kayo sa tamang mekaniko, sa tamang tao na nakakaalam ng mga ganyang bagay bago kayo sasabak sa mga pagbili. So huwag niyo akong gagayahin guys, dahil ako ay masyadong naging reckless. Dahil nung sinabi sa akin na ibili ng baterya, ibinili ko kagad ng baterya without asking kung ano yung tamang baterya na para dito kay Click. So ayan guys, okay na siya, hindi na malikot yung kanyang ilaw. So ayan ka-adventure, hanggang dito na lang ang vlog na to. At kung may natutunan ka sa vlog na to, huwag mo kalimutang mag-subscribe at huwag mo kalimutang mag-like at i-hit mo yung bell na yan para sa susunod na video ni Ron TV Adventurero na mauna ka sa mga video na aking ilalabas. Okay? Maraming salamat ka-adventure. Ride safe always. Lagi mong tatandaan. Maging mabuti ka. Gawin mo ang tama kahit wala na nakakita. Okay?